Romano at Senyorita Precious Jewel Emerald and Nana. Feelingero naman talaga itong si Zenaida at agad na nakibeso-beso. Feeling close ang lola mo. Germs agad. Back to work. Agad na nagtrabaho ang mga registrants. Sa katagalan, lumipas ang mga segundo. Naging minuto, naipon at naging 24. Naipon ulit, buwan na pala at masipag na nagtatrabaho si Zenaida. Inaalam ang dapat malaman, binubuksan ang mga dapat buksan, at focus sa kanyang career. Napaka-busy talaga ng ating vida. Ngunit, may iba muna tayo. Dahil sa kawalan ng love life ni Pinoy at napapalot na niyang ulo, pagtataas ng gasolina na naging dahilan upang lahat ng presyo ay tumaas. Pumili na dagdag sahod ang pinuno ng Union sa kataas-taasan, kagalang-galangan at kakins-inisang opisina ng management. Sad to say, walang happy song o confetti at mga backup dancers ni Willie. Dahil hindi pinabigyan ang hindi ng Union. Humantong sa pag-resign ng leader ng Union, hindi nito matanggap ang nakaka-imbil ng pamamalakad ng management. Ang mga perang nilulusay nila na dapat sana ibinibigay sa kanila upang benepisyo. Hindi nila ito matanggap. Hindi talaga. Dahil sa hindi makataong pamamalakad ng CEO, napagpasyahan ng Union na mag-aklat at mag-inaltate upang may mangyari sa kanilang mga sarili. Napagpasyahan nilang lumaban at magwelga laban sa mga nakaupong opisyal na kanilang kumpanya. Inausap at inilatag ng kanilang leader ang mga plano nito. Pero sad to say, hindi sila pinapakinggan at ang goal nila ay magtagumpay sa pagpapataas ng kanilang sahod at sa kanilang mga dagdag benepisyo. At yun ang kanilang major goal. Bilang isang epal sa kwento, napagpasyahan si Zenaida at ng kanyang ubod ng close na kaibigan na usap-kausapin ng Union nang sa ganon ay marinig ang pinaghuhugutan ng kanilang mga pinaglalaban. Usap dito, usap doon. Kailangan maintindihan ng bawat isa ang panig. Lakas loob, taas musong pumunta si Zenaida at ng kanyang ubod ng close na kaibigan sa opisina ng kanilang boss. Piniport nila ang mga nakagilat nilang impormasyon at ikana-intindi ito sa kanilang boss. May mangyari kayo. Kanilang ibinahagi sa kanilang boss ang mga nahigop nilang mga impormasyon at ibinugay ito sa kanyang mukha na bonggang-bongga. Naggumana na ang utak ng ating bilang. Ding! Sinuggest niya na kausapin ng masinsinan ang kataas-taasan, kagalang-galangan, kakinis-kinisan ng nilang mga amo.
may mangyari kayo. Sa kanilang pag-uusap, tiyak kong nagkaintindihan naman sila, ngunit maintindihan kaya ito ng kanilang mga amo. Lalo na't mahirap sa isang kumpanya ang makipaglaban sa karapatan ng mga mabababang empleyado. Agad na umaksyon ang Human Resource Department kung saan si Sinaida ay kabilang. Nagsama sila ng isang mediator na nagmula pa sa malayong kaharian ng Dole. At isama mo pa ang maangat na leader ng unyon. Hinarap nila ang punong may-ari ng kumpanya, si Doña Samare. On the right corner is the CEO of the company. On the left corner is the leader of union. And lastly, in the center is the unbeatable mediator. Are you ready to sa nangyaring paghaharap, kumalma naman siguro ang lahat. Tahimik na nagwelga ang ulo. Tahimik silang nagwelga. Dinalaman silang makiparating sa kanilang mga pinuno ang kanilang pinagtataanan. Ang dahilan kung bakit sila nagwelga. Ang kanilang mga utang sa Mumbai, ang kanilang mga alagang aso pusa na wala ng makain, at higit sa lahat ang kanilang pamilya. Gusto na nilang malaman ng lahat ang kanilang pinagsasahan ng mga at nang magkaroon na ng resulta, nag-usap-usap ang lahat at nagkalinawan na, ipinigay na sa leader ng unyon ang final decision. Is it a deal or no deal?